Good morning guys. Good morning. Alnedo, Palawan. We are wake up in the morning 5:30. We just wake up and preparing to go to the seashore sa tabing dagat para masaksihan namin yung sunset. At the same time, we can take a drone picture or footage na wala pang gaanong mga tao sa paligid. So look at the view. You're really amazed. So by the way, yung mga bangka na nakalutang dyan, that's our bangka na ginagamit for renting to go island hopping. So makikita nyo guys ang iba't ibang lugar or island na mapupuntahan namin. So ayan, nagpapalipad na kami ng drone. Kinamit pala ni Han sensor na magpa-follow sa amin yung drone habang naglalakad kami. So ayan guys, lakad-lakad lang. Sinensor pala ni Han yan for me para kung saan kami maglakad, naka-follow sila. Nakapalo yung drone. So ayan. Ayan ang drone. Nakasunod sa amin, o, diba? Tahimik pa ang paligid kasi mga tulog pa mga tao. Yeah, it's early in the morning. So we're just waiting na magpalipad at makita namin yung sunrise, but eventually yung sunrise mag-up sa may bundok banda, hindi sa harap ng dagat. Kaya papalipad na lang namin yung drone para makita yung araw, yung sunrise. So ayan, yan ang harap ng El Nido, Palawan. Malinis siya, in fairness, kasi syempre inalagaan nila kasi maraming mga turista na nandito. May umaga pa lang may nagwawalis na dito, naglilinis. May nakikita kami naglilinis dyan, kaya hindi pa tapos sila naglilinis, nag-uumpisa pa lang. Dumating kami dyan sa tabing dagat, wala pang gaanong katao-tao talaga, kaya tahimik pa yung paligid. Ayan, walk lang kami dyan. Ganyan ang ginagawa namin when we have a vacation in Palawan for 1 week. Umaga pa lang bababa na kami sa hotel na pinag-stayhan namin para maglakad-lakad. So this video pala guys is we are going to island hopping. So kung gusto nyo mag-travel going to Palawan at gusto nyo masaksihan ang napakagandang mga island, mga iba't ibang mga pangalan, iba't ibang, nakalimutan ko na yung iba. So kami nag-rent kami ng own speedboat, tawag ba dun? Makikita nyo later. So nag-rent kami for 1 day kasama na food, full package na siya. They are the one who pick up with us at the hotel to bring in the ocean. Tapos libre na ang food, it's free food, drinks, soft drinks, ganon, water and drinks, no alak, no alcohol, it's not allowed. So nag-rent kami. It was about 14,000 peso for the island hopping. So pupuntahan namin is 5 island, but
It's a pricey actually kung solo nyo, but of course he wanted to rent that is special, just me and him and the crew, the captain and the crew. So bali apat, we have 4 in the speedboat, kaya it's a little pricey and we can choose what island we want to go at mga ilang it's okay if mga ilang oras kami mag-stay sa lugar, at pwede kaming mamili kung saang lugar, saang island ang wala pang gaanong tao, or konti lang ang tao, but eventually talaga marami talagang tao lalo na pagtanghali na. Kaya ang namin, we are early travel para iwas mga tao. Hanan ayaw niya ng crowded. He want to spend with me that not a crowded places. It's a special moment between me and him. Char, sana all na lang. Pwede rin kayo mag-travel, mag-island hopping per head. Pwede rin naman. It was about it depends on the package. May 1,500 per head or may 2,000 piso per head. Include na yan food. Kasi may mga expenses pa, like kailangan mong mag-rent ng shoes, mag-rent ng yung panggamit sa paglangoy, kailangan mo siyang rentahan, kaya ganun. Yung sa amin naman is we are they are the one who provides, so that's include for the 14,000 peso that we pay for the 1 day island hopping. So ayan guys, lakad-lakad muna kami while wala pang gaanong tao, kasi I really want to walk, I really want to spend with him. I really want to stay in the place that's not crowded, and it's like it's memorable. It's very special moment, magandang experience if you remember, para may ma-remind ka when we are getting older, if we gonna remember what happened when we are younger. So yung mga ganon. So that's why we love to make a video, just for the memories, just for the remembrance. So we have memories that we'll look back, and we're gonna sit down and watch, and together with love, of course. So ayan na guys, yung sunrise, nag-up na siya. So nasa bundok kasi siya baliktad yung niya ng sunrise. So ayan. So, ayan ang mapayapa yung lugar sa El Nido. Kung gusto mo naman pumunta sa El Nido na by what do you call this, by plane or by bus ba yun, or no, yeah, you can bababa ka lang sa Puerto Princesa, but they have plane na mismo talaga sa El Nido, Palawan ang baba. So we choose the flight na sa kami sa El Nido mismo ang lapag,
kasi mas mahal pa rin ang travel kung doon ka sa airport ng Puerto Princesa, Palawan, bababa na plane. Kasi yung travel, I guess, from Puerto Princesa to El Nido, Palawan is worth 500 peso per head sa van or bus, something like that. So kami chose na namin na doon kami lalapag sa malapit sa yung airport na malapit sa pinag-stayan namin, doon mismo sa El Nido. Alright, so paglapag mo sa El Nido airport, you just ride tricycle for your final destination. Marami naman tricycle na nag-aantay doon sa labas ng airport. At saka marami naman nag-a-assist. Maraming very friendly naman ang people there. So yun na nga guys, nandito na kami sa Villasis Island, I guess. Kalimutan ko na kung anong pangalan tong island na to. So sobra talaga niyang ganda, yung dagat napakalinaw at ang sarap pagmasdan ng dagat. So ayan, tingnan mo naman ang puti ng buhangin. Talagang as in, parang asin. It look like crystal yung asin. Yung tubig. Yung tubig. So anyway, nagulol pa more. Ang hirap talaga mag-voice over guys. So ayan, lipad-lipad lang ng mga drone ang video namin kasi may mga video kami na mga special moment, but we are supposed to not put in the public because apparently ayaw nga sana niyang i-share ito sa YouTube kasi gusto niya ng alam mo naman si Hanhan, sobrang na lang, diba? Pero inalaw niya ako na ayun na nga, pwede na napag-decide na pwede na namin i-upload sa channel. So ganyan lang, at least parang may memories, but you know, like I said, we have a lot of memorable video that we just spent together na talagang as in yung mga video na good memories. Pero hindi ako makakapag-upload kasi yung camera, yung drone is 4K. So pili lang sa mga gadget ko ang pwede kong ma-upload. So maybe soon if I have new gadget na pwede kong magamit, so may transfer ko na yung mga files, ma-upload ko. So ayan guys, init na ang lola nyo guys. Sunog na sunog talaga ako dyan kasi wala akong dalang payong. Payong talaga, magbe-beach, mag-island hopping, nagpapayong, ano ba naman. O diba? So ayan, walk na naman, nakapalo na naman yung aming drone. Ganun lang ang ginagawa namin, ligo. So gala-gala all see. Dito sa isla na to, ang una naming pinuntahan, wala pang gaanong tao. May isang bangka na dumating para mag take a picture, take a video, maligo saglit, tapos lilipat na naman ng ibang island. Ganyan ang
ginagawa nila kasi ang travel ninyo is may limit ng oras. I guess sa passenger, yung passenger na is 30 minutes. 30 minutes lang ang limit para mag-transfer na naman to other island. Pero kami, wala kami limit na time. Nasa sa amin na yun kung aalis na kami or mag-i-stay pa kami ng medyo matagal. Pero ang aking hanhan, pag nakikita niya marami ng tao magsadatingan, marami ng bangka, lalayas na rin kami. Ayan. Ganyan siya, day. So, ayan, yung namin. Yan, yung sinasakyan namin, yung nasa dulo. Yan ang sinakyan namin. So, yung dalawang crew is nag-aantay lang sa amin. Minsan naman, nag-a-assess siya. Tumutulong siya sa pag-assess. Lalo na pagligpit ng drone, something like that. Pero usually, lang sila. Tatambay lang. So, at dito na tayo sa Big Lagoon. So, ito yung tinatawag na Big Lagoon, guys. So, ang lawak-lawak talaga niya. So, in order to walk ka dito, kasi yung bangka is nasa labas lang, ang speedboat or, nasa labas lang. So, you need to rent kayaking. Kayak. Ano bang tawag niyan? So, yeah. Yan ang gagamitin mo. Papasok dyan. So, sasagwan ka papunta dun sa loob. Ang lawak-lawak niyan, guys. It's very, very wide, open, big, and a little bit. It's look like the water was depth. Malalim siya. Kaya, syempre, safety first. Kailangan may life jacket ka. So, dito na part, malalim na talaga. Tapos, ang kagandahan nito is the water is very, very cold. Minig-minig. Pati ang ko dito. Kasi grabe, ang sobrang lamig ng tubig. Hindi ko alam kung sana kami banda dyan na nakatayo habang nagpapalipad yung aking hanhan ng drone. Kasi, kung saan niya pinapaikot ang kanyang drone. Tingnan mo naman yung shape ng mga bato, di ba? Nakaka-amaze. Yung akala mo yung sinasadya na talagang sinadyang itayo. God is very, talaga, powerful na ilagay ang ganyang itsura, di ba? Ang ganda, super ganda. Tingnan mo. Over amaze ka talaga sa view. Pero hindi kami lumayo, guys. Doon lang kami nag-stay sa mababaw na place kasi ginaw na talaga ang kids. Gusto pa nga ng yung crew namin is helping with us na siya ang magsasagwan kasi yung isa busy sa pagtitik ng video. Ako wala akong gaanong video dito kasi alam nyo, yung phone ko is tinago nila doon sa cabinet kasi baka mabasa habang nanakbo pa kami dito papunta dito sa island. So ayan, guys, kaya ang gamit ko is GoPro. So ang GoPro na nagamit ko, yung parang high definition siya, hindi ko alam kung paano rin gamitin at i-transfer to upload. Kaya ganun ang nangyayari. Ayan. Pinapaikot lang ni Hanhan ako. Takot talaga ako kung saan na nakakarating yung kanyang drone.
I'm scared na basin masabit sa bundok. I don't know. It's scary, a little bit scary, but hey, he is expert to flying drone, so we don't have to worry. Diba? Takot lang ang lola nyo kasi, diba? Hindi naman kasi mumurahin lang yung drone niya para lang sabit sa puno or sa bundok. So anyway, nandyan na kami. Ayan, kasama namin yung crew. So ilalanding na namin yung aming maliit na helicopter. Char. So, ano na namin kasi gininaw na talaga ako at we wanted to go back to our yacht, speedboat rodate. So ayan, lilipat na kami. Gusto niyang umalis kasi ayan nga, marami ng tao nagsidatingan, marami ng tao sa likod namin. So kailangan na daw naming maglayas at lilipat ng ibang lugar na walang tao. Aywan ko ba itong hanhan ko, bakit takot ng tao? Char, hindi siya takot sa tao, guys. Gusto lang talaga niyang masolo ako. Ganon. So anyway, at that moment of time, so we are decided to find place na pwede silang magluto. Magano sila kasi magpe-prepare na sila ng food. Magla-lunch kami muna before mag-continue kami sa aming iikot sa mga island. Actually, I guess we have 5 only island that we've been. Nakalimutan ko ng mga pangalan ng mga island na yun kasi ulyani na si Inday. Pero sobrang ganda niya, guys. Grabe talaga. Maamis ka talaga. But yes, sobrang ganda. Sulit ang bayad. Although parang nanghinayang ako sa bayad namin kasi nga, 'di ba? Sa isang araw lang parang pero once in a lifetime ika nga, sabi ni Hanhan. It's a good memories and once in a lifetime na mangyari na magkasama kami. At lubos-lubosin na daw na mag-spend kami ng ng magandang place, magandang view. Pero yes, naligo kami ng dagat, wala tawong swimsuit. Ay nako. Ayan, so all is flying drone only this video, guys, kasi wala akong ibang ma-upload. Char, kidding. So ayan, every mag-stop kami ng place, magpapalipad siya ng drone. So mga may certain place lang kami at the end na hindi na kami nakapagpalipad kasi nalubat na yung mga extra battery niya na dala-dala. We have lots of extra battery for the drone, but nalubat na lahat kasi syempre limited lang naman yung ng tawag nito, battery. Madali siyang malubat kasi sa sobrang init din. Tsaka umiinit din yung drone. Kailangan niyang ipalamigin muna para So nandito kami sa Payong-Payong Island. We called Payong-Payong. I don't know why it's called Payong-Payong, but ito daw ang tawag nito. So dito kami, guys, nag-stop muna at nagluluto ng food yung crew at saka yung captain. So habang nagluluto sila is naglalangoy-langoy kami. Ang daming shell, ang daming fish, ang dami mo makikita ng mga malalaking pero bawal magdala, bawal mangmuha, at saka
bawal apakan ang mga coral reefs. Magpipinalty ka. So, ganun kahigpit sila. Kaya, I just wonder na ganun kaganda ang lugar nila because those people is disiplinado sila. Disiplinado sa nature. Yung inalagaan nila masyado yung karagatan para hindi magiging masira yung attraction. Bawal mga whale, bawal manguha ng isda. Kaya nakikita mo habang lumalangoy ka, nakakaano mo yung malalaking isda, nakakatuwa, nakaka-amaze. At sarap syempre hulihin, sarap kilawin. Pero bawal, as in bawal talaga. May may mga coast guard, may nagmo-monitor. So, kailangan sumunod tayo sa rules and regulations para wala tayong problema. Actually, buti na lang inalaw na maglipad-lipad ng drone dito kasi malapit lang sa airport, pero maximize ni Hanhan kung hanggang saan lang ang drone lumipad. Hindi na talaga as in sobrang taas kasi syempre may time to time may lilipad na airplane, lalapag na eroplano, baka mamaya maano yung radar. So penalty pa kami. Bawal yun. Mas mabuti na yung sumunod at maging maingat at mapagmatyag. Alright. So, ayan guys. Kakain lang muna kami. Magre-relax ng konti. Maliligo. And then, magpapahinga at uuwi na. Kasi, ang flight namin is maaga. So, in all time that we spent together in Palawan is very nice experience. I really wanted to go back there soon or in the future, but I guess if it's that happen, we are going there with family. Kasama na namin ang buong pamilya, yung mga kiddos ko at mga kiddos niya. So we are all family char. Makasama namin magbakasyon para masaya, 'di ba? Sometimes kailangan natin mag-spend time, magbakasyon, although pricey, but it's worth it. It's more worth it sa lahat ng pagod, sa pagsikap mo, sa paghahanap buhay. At it's worth it na makasama mo yung family mo. Yun ang the best. Wala nang hihigit pa dun. At walang halagang katumbas dun. Basta kasama mo ang pamilya mo. And aside for that, of course, they gonna enjoy swimming. Even me, I'm just enjoying swimming. I love swimming. So, it's worth it. And it's really enjoyable. Maybe next time, if we're gonna go travel like island hopping again, I guess, we're gonna do other island. Yung hindi namin napuntahan. Kasi maraming island siya, guys. At this travel, we just choose which place na it's very private, quiet, and there's no a lot of people around.
Kaya, yun ang pinili namin na lugar. Syempre, mas maganda na yun. Solong-solo namin ang mundo. Char. Parang Malaparaiso ba? Sinolo namin. So, yan. Yung food namin, sobrang dami ng food namin. Hindi namin maubos-ubos yung food namin. Kaya lang, hindi na kami, alam mo naman, kukunti lang yung kain ng isa. Pero sobrang busog ko din sa daming pagkain. Mayroong inihaw na pusit, may pork chop, inihaw, may kinilaw pa yun, may inihaw na isda. Yeah, there's a lot. So before kami before kami uuwi, dadaan kami doon sa Secret Lagoon. So that's the last island that we going to before kami uuwi. So dyan sa maliit na butas papasok kami. The reason why why they called secret, because nasa gitna siya, yung tubig niya nasa napagitnaan, at dadaan ka lang sa maliit na butas. My goodness guys, kung mataba ka talaga, as in mataba, I don't think so kung makalusot ka dyan. So on that area pala, maa-amaze ka sa ng shape ng mga bato. Kaya siguro tinatawag nila na secret, kasi yung mga bato na nakalutang nakaano sa gilid ng is may formang buhaya, yung parang create talaga, ma-amaze ka talaga. Alam mo, unang tanong ko nga doon sa crew or sa tourist guide namin is, how can they make it like this? I don't know, it's kind of weird, or it's kind of, I could say that it's crazy question, but na-amaze lang talaga ako guys. So that's all for today's video. Thank you so much for watching guys. I hope that you are enjoying. At the same time, nakikinig sa aking walang kwentang kwento. Always show love and enjoy doing YT. Thank you very much. Bye bye.